Hi mga mi, nasubukan nyo na bang maglagay ng malunggay sa inyong fried rice? Kung hindi pa, ay try nyo na din dahil napaka-healthy talaga nito. Marami na naman kaming kaning lamig kaya eto magsasangag ako. Sinama ko na din pala itong natira nung nakaraang araw. Sa freezer naman nakalagay yan kaya hindi mapapanis. Ayan, minekos-mekos ko lang siya ng ganyan para hindi na magbuo-buo. Dinedrain ko na nga siya nung mga oras na yan dahil hinugasan ko. Hindi talaga maiwasan na magkaroon ng kaning lamig palagi. Matagal na nga ako nagluluto pero hindi ko pa din talaga matansya yung kain namin. Minsan kasi kulang, minsan naman hindi. Depende nga sa gana ng kakain. Nakapaghiwa na nga pala ako ng bawang para sa aking fried rice. Sunod ko namang hiniwa itong ulam namin ng tanghalian. Tapos ko nga lang pala maglinis ng dish rack ng mga time na yan. Eto nga ikarugtong pa ng video kahapon. Kaya dito ko na lang niluto sa air fryer para mabilis. Para naman hindi masayang yung malunggay na hiningi ko, ay ilalagay ko nga ito sa aking lulutuing sinangag. Tinanggal ko lang yung mga sanga-sanga niyan at hinugasan ko. Pero napakarami pa ding malunggay na natira at yung iba nga ay binilad ko. Tapos ginisa ko na itong bawang dito sa butter at nilagay ko na nga itong napakaraming kaning lamig. Kahit na marami kami natitirang kanin, ay wala naman ako nasasayang dahil sinasangag ko nga palagi. Habang nagsasangag, eto binabantay-bantayan ko din itong nakasalang dito sa air fryer. Naglagay din ako ng isang pirasong itlog lang at nilagay ko na nga itong malunggay. Pampalasa naman, ito lang yung nilagay ko at wala nang iba. Kaya kung marami kayong malunggay dyan sa paligid nyo, ay try nyo nga ding ilagay kapag nag-fried rice kayo. Wala namang lasa yan kapag nilagay mo dyan pero siguradong napaka-healthy niya. Para mas lalong maging healthy, nilagyan ko din ng carrots. At mas gumanda din yung kulay nung nilagyan ko nito. Tira lang ito nung nakaraan, kaysa nga masayang ay hinalo ko na nga dito. Yung anak ko naman ay kumakain ng malunggay at carrots, kaya alam ko nakakain nga siya nito. Ayan, tapos na nga ako magluto at nilipat ko na siya dito sa lalagyan. Ang sarap nga pala ng pagkaluto ko dyan at halos maubos nga nila yan. Hindi naman totally naubos dahil sobrang dami pala ng naisangag ko. Pero okay lang dahil kinain pa din naman ng asawa ko yung natira nung gabi. Matagal ko na nga palang nabili ito pero ngayon ko lang nagamit at nahirapan nga ako. Hindi pa kasi masyadong luto ay binaliktad ko na agad kaya ayan hindi na buo. Para nga pala ito kay Zane at naisip ko nga na baka matuwa siya kapag nakita niyo. Kaya lang tingnan nyo naman parang hindi naman maitsurahan na start to. Ginawan ko na nga lang pala ng paraan para lang magmukhang star. At ayun nga, natuwa din naman siya nung nakita niya. Matapos ko nga ilagay itong ulam namin ay naghiwa naman ako nitong mangga. Gagawa na naman nga ako ng mango shake dahil napakainit nga nung time na yan. Sa bagay, araw-araw naman ay mainit kaya araw-araw din talaga akong gumagawa. Mabuti nga at hindi pa din naman sumasakit yung lalamunan nila. Napakasarap kasi talaga ng malamig sa panahon ngayon. Umaga pa lang pagkagising mo, wala ka pang ginagawa ay pinagpapawisan ka na. Kahit katatapos mo lang maligo, ilang minuto lang ay pawisan na naman. Ikaw ba, ilang beses ka maligo ngayon sa isang araw? Ako kasi 2 or 3 minsan sa sobrang init. Kaya kapag walang pasok, masarap na lang talagang tumambay sa mall. Simpleng lunch lang naman yung pagsasaluhan namin ngayon pero ang importante nga ay sabay-sabay. Masarap talagang kumain kapag sama-sama ang pamilya. Yung tipong nag-aagawan kayo sa ulam tapos naubusan ka ay ang saya. Habang yung anak mo naman ay tuwang-tuwa. Kain po tayo. O siya, hanggang dyan na lang muna. Salamat sa panonood. Bye!